dear beloved, Boss Mike, Cervera. Yan, ipaliwanag mo maigi. Si Antonio magaling 'to. Oo. Pasok. Simple lang naman po pag-uusapan natin sa ngayon yung kumakalat na di umano ay pamimeke ng gobyerno ni Pangulong Marcos sa budget na isa ring peking balita sa totoo. Mismong Peking balita. Matapos nga niya, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos na si Digong ay nuknukan talaga ng sinungaling. Di po ba? Si Digong, ano pa aasahan nyo dyan? Kailan ba naman nagsabi ng totoo yan? Yung mga iba naman, mga kababayan ng mga amuyong at sumasamba kay Digong, abay sunuran. Ganun talaga. Pag sinabi ng poon, lahat ng mga amuyong magsusunuran yun. Pero etong paliwanag ni Antonio, nako, pakinggan ninyo. Dahil eto, hindi lang matalino, at eto, neutral ito. Hindi to, kung kanino pumapanig. Basta sa tama lang, parang ako. Ito na, pakinggan ninyo. simple lang naman po pag-uusapan natin sa ngayon yung kumakalat na di umano ay pamimeke ng gobyerno ni Pangulong Marcos sa budget na isa ring peking balita sa totoo. Mismong si dating Pangulong Duterte nagsasabi na dinadaya daw ng gobyerno ang budget sapagkat nagpalabas sila ng isang dokumento na may mga blanco nga namang mga budget items. Ako nga mismo, parang namamakita ko yun, ang unang pumasok sa isip ko ay parang peke ito. Kasi kung ito'y galing sa General Appropriations Act, ako naman, malinaw sa akin, ang GAA, isa pong batas yan, hindi po pwedeng pumasa ang batas na may mga blanco, lalo't pera ang pinag-uusapan. Pero gano'n pa man, I did my research. And lumalabas Nag-research si Antonio, tuloy, Antonio. na ang mga pinakita po na dokumento ay draft ng Bicameral Conference Committee. Ayan yung tinalakay natin nung nakaraan. Drop nga lang yan eh. Hindi naman yan yung mismong pinasa para permahan ni Pangulo eh. Etong mga eto, tulad ni Digong, kulang na lang, kabaong. Hindi pa rin minuto. Talagang hanggang buto kasamaan nito. Kahit na saan nyo dalhin na lugar to, naku, mga kababayan, ang gagawin nito, gusto maging bidabidahan. Hindi papahuli to. Kahit saan nyo dalhin yan. Kaya nga sabi niya, sa impyerno, siya pa rin ang mamumuno riyan. Diba? Kaya mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung sinasabi lang ni Digong, malabo yan. Sagad hanggang butong kasinungalingan yan. Tuloy. So yung pong pinakita isang dokumento na draft. Kasi kung talaga may duda po kayo sa budget, ay pumunta na lang po kayo sa mismong website ng DBM o nakalagay naman po doon, naka-upload po doon ng General Appropriations Act, ng National... Correct, mga kababayan. Nandun doon naka-upload. Alangan naman na isubo pa sa inyo yan. Ang problema nga, mga kababayan, itong mga buntot ni Digong, sabi nga dyan, ipos. Lahat sunuran. Kung ano sinabi ni Digong, yun din ang mga echo ng mga yan. expenditure program ng gobyerno for 2025, makikita naman po ninyo kung may blanco. At nung aking inurirat, nakita ko wala naman blanco ang PCA at ang NIA, may amount. So malinaw sa akin na ito ay isang draft ang pinakita po ng dating Pangulo. Maliwanag po sa amin yung propaganda ni Digong yan. Kasi si Digong wala nang pambira kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala na hong makita na maibato na madumi. Itong si Digong, dahil sa sobrang pait ng nararamdaman niya dahil hindi siya pinagbigyan sa mga kahilingan niya, ayun mga kababayan, kung ano-ano na lang ang pinupukol sa ating butihing leader ng bansa. Yung mga kapanalig sa social media na halos maputulan na ng litid. Yung mga yan, kapanalig, si Maharlika, Chelo Magno. Halos maputulan na rin kayo ng liig. Kakabalita ninyo ng fake news para tirahin si Pangulo. Hindi na kayong mga nahiya. Ang kakapal ng mga pagmumuka. Yun namang ibang mga, yung ibang mga amuyong na iba, mga kababayan. Alak ka. Sige, tira. Sabi ni Presidente Duterte. Sabi ni Presidente Duterte. Puro ganun talaga eh. Andito na si Direk Freddy. Saan ba kasi sila? Sa phone nila. Oy, ano pa? Siyempre,
Praise the Father! Ganon. Ay! Ganon, no? Di ba? Hindi naman pwedeng gumamit ng hallelujah. Luya na lang. Luya! Bakit luya? Kamukha ni Digong ang luya! O, di ba? Yung mukha ni Digong, mukha ng luya. Kaya luya na lang. Tuloy. O, ano sabi rito? Pakinggan ninyo. So, malinaw sa akin na ito ay isang draft ang pinakita po ng dating Pangulo at ng kanyang mga kapanalig sa social media na halos maputulan na nanlilited. Alam Kapanalig ni Digong na halos maputulan na daw ng litid. Kakabalita, ano? Kakangawa. Ganun, oo. Parang si Direk Freddy. Kakangawa rin. Kamusta naman? Ha? Kamusta naman ang bakasyon mo? Oh, eto na. nyo, hindi maganda ito para sa bayan. Hindi talaga maganda. Boss Antonio naman, matagal na nilang ginagawa yan. Hindi ka ba nagtataka kung ano-ano na lang pinupukol nila? Oh, dati kay Maharlika nag-uumpisa. Mula ng maitsapuera dahil nawala na ng kredibilidad mula ng nabalita na pumatay ng asawa at ano pa ba yung mga balita dyan? Mayroong chok-chak video at mayroong pang tulo, ganun. Nawalan na ng kredibilidad si Maharlika. Kaya wala nang naniniwala. Dami nang nilabas nun, pero pinatulan ba? Wala na. Bakit? Wala nang kredibilidad itong si Maharlika. Kaya ngayon, nagre-recruit sila na pwedeng pumalit sa kanya. Ayun, si Dado, oo, pumalit kay Maharlika. Pinagbantaan kung sino-sino dyan at nagtawag pa na maghawak na ng mga ng mga kutsilyo, itak, espada, at kris, at kung ano-ano pang sandata para daw lumaban sa gobyerno. Ayun, dinimanda ni General Torre. Lagot. Diba? Lagot! Oh, yan yun eh. Tuloy. O ayan, supposing, magtagumpay sila, nasiraan ng gobyerno, mapabagsak sila naman, mapapabuti kaya ang bayan? Kung ang ating pamahalaan, ang ating lipunan nakabase sa mga kasinungalingan. Yun naman talaga yan. Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno natin dahil gusto nila sila pumalit. Wala namang iba. Meron pa bang ibang mithiin ng mga yan? Siyempre, normal lang na may mga maniniwala sa mga yan. Pero karamihang mga Pilipino, wala na. Bukong-buko na sila. Oh, normal. Ano pa bang kailangan nila? Siyempre, agawin ang kapangyarihan para naman sila uli maghari-harian. Tulad ng nangyari nung nakaraan. Ano nangyari? Pinuno ng takot ang sambayanan. Tapos anong ginawa, mga kababayan? Pinagpapatay ang mga kababayan. Tapos eto na ngayon, iniimbestigahan. Ano pa? Diba? Ganun lang ang mangyayari at ganun ang mangyayari. Nanakawin na naman nilang pondo ng ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth at ng Department of Health. Basta may health, paborito nila yan. Diba? Oh, Department of Health, PhilHealth, kita nyo, inubos nila lahat ang kabanyan. Hihilig sa health si Digong. Kaya yung health ni Digong at Tikibuloy, ewan ko ba, mukhang malapit na talaga. O, ito na. At mga disinformation. Hindi po natin inaalis ang mag-criticize. Pero kung mag-criticize kayo, ay dapat ay nakabase sa facts. Correct. Dapat ganun. Parang tayo. Laging nasa facts. Diba? Kulang na lang tawagin natin silang facts kayo. Diba? Oh. Sa English, facts you. Oo. Kasi mga kababayan eh. Diba? Wala eh. Ang gagawin nila, puro banta. At papatayin namin kayo pati pamilya nyo. Oh, mga ganun, ano? Mga banat, ano? Oh, mag-like na kayo, sabi ni Aicham, oh. Kulang pa yung like natin, oh. Paabutin nyo naman ng 1,000. Oo, kababalik ko lang. Baka naman wag nyo nang ipagkait yan. Ito na, mga kababayan. Yun lamang po ang importante. Sabagat the moment you begin criticizing based on lies and disinformation, then you are part of the problem. Oo, talagang parte kayo ng problema ng gobyerno na to. Hanggat ang pinapakalat ninyo, puro kasinungalingan ng galing kay Digunyo.
Pag galing kay Tigunyo, tandaan nyo, kasinungalingan yan. Ewan ko ba ba't naniniwala sila dyan, Boss Mike? Siyempre si Digong alam nyo na. Maraming nauuto yan. Pero tayo, magpapauto pa ba? Basta Digong, sinungaling. Yan na ang nakatatak dyan. Kaya kung kayo naniniwala pa rin, ewan ko na lang. Kaloy, Hindi lang naman ng gobyerno ang problema, ganun kapag ano, pati kayo problema kayo. talaga, lahat sila problema. Tama si Kuya Antonio, di ba? Kuya Antonio, tama ka na naman dun eh. Hindi naman ang problema lang ang gobyerno. Ang problema natin, yung gustong mangagaw ng upuan sa palasyo. Di ba? Yun ang problema. Abay matindi mga kababayan ang pagnanais nila. Kulang na lang. Oo, pati buhay nila, ialay nila para maagaw ang upuan. Ganun, kalupit ka mga yan. Iwan ko ba? Hindi pa ba kayo nagkasya sa dami ng pera at kwarta na inyong nakulimbat? Dami nyo na nakulimbat. Di pa rin kayo natigil dyan. Palastik na yan. Digong, ilang panahon na lang. Swertein ka na. Maabutan mo pa. Maabutan mo pa at masaksihan ang pagkatalo ni Sara. Gusto mo pa bang abutan yan? Kung ako sa iyo, Digong gawa mo na ng paraan. Kayang-kaya mo na yan para hindi mo masaksihan ang pagkatalo ni Sara Duterte sa darating na 2028. Ika po na. Parang iba na yata yung sinasabi ko shoutout po sa inyong lahat. Eto na. Sapagkat nagiging daluyan kayo ng kasinungalingan. Correct. Ang sabi ko nga, kung totoo yan, bakit hindi sila pumunta ito si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, yung mga kanyang alipores, yung kanyang mga enablers, yung meron pa mga nakikita man nag-share sa social media na paggalit na galit. Ay kung talagang gano'n, may mga congressman pa yata na na-post din kung talagang kayo ay naniniwalang tamang impormasyon ninyo, ba't hindi kayo tumakbo sa Korte Suprema? Correct! Yun na nga yung sinasabi ko. Pumunta kayo sa Korte Suprema, total naman, appointee ni Digunyo lahat yung nandun eh. Dalawa lang yata yung hindi. Digong, dali mo na sa Korte Suprema. Total naman, mga bata mo yun Pero alam mo, hindi uubra. Bakit? Dahil alam nila na sobra na. Kung pati yan, isusubo mo sa kanila. Di ba mga kababayan? Tinuhin mo yun. Pati ba naman yan? Ka-fake news yan, isusubo mo doon sa Korte Suprema porque mga appointee mo sila? Wala, mga kababayan. Oo, itamlakay ko na Pati yung question na ng General Appropriations Act. Ilagay nyo ang inyong sarili, pumunta kayo sa batas, ihayag ninyo ang argumento nyo, pakita kayo ng patunay at para malaman na kung sino nagkasala, hindi yung puro kayo kuda sa internet, puro kuda sa social media. Yun na nga, lagi ko nga sinasabi yan Kung meron talaga, di ba, natalakay ko bago ko magkasakit. Nagkasakit ako ng katam. Kaya wag na kayo magtaka kung ano pa man, ilang araw ako nga hindi nakapag-live. Bakit? Nagkasakit ako ng katam. Bago ko nagkasakit, sinabi ko na yan. Ano sabi ko? Ang dami nilang mga pasakalye, paninira at kung ano-ano pang mga pinagngangangal-ngal sa social media. Isa lang naman ang pwedeng gawin nila. Kung totoo lahat yung sinasabi nila, abay pumunta na sila sa Korte Suprema. Doon nila idulog lahat. Yang mga yan nang matapos na't magkaalaman. Diba? Nelson Tulin, thank you naman bago natin tuloy ito mga kababayan. Baka naman gusto nyo nang mag-like. Dahil mahaba-haba pa ito. Medyo marami-rami pang kasinungalingan to. Ang daming kasinungalingan dito buti na lang nandito si Antonio. Antonio, mabuhay ka. Kilala nyo ba to? Si Antonio Contreras, Si Antonio Contreras yan. Opo. Magaling na political analyst. Our beloved Boss Mike Cervera.